dating presidente ng Senado, Soto. Pinalitan siya at yung mga dating kakampi niya, nagpunta na sa kabila. Kaya napalitan. Ibig sabihin, yung mga bumoboto ngayon, makikita mo yung majority, ang kanilang body language, mukhang kontra sila sa impeachment trial. Dahil napatalsik bilang Senate President si Tito Soto matapos ang isang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado na pinangunahan ng mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalitan siya ni Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula sa mga senador. Kabilang sa mga sumuporta kay Cayetano si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling nagpakita sa Senado matapos ang ilang buwang pagkawala sa publiko kasunod ng usapin sa arrest warrant at ICC laban sa kanya. Siya naman ang bumoto kay Soto habang dalawa ang nag-abstain. Nangyari ang pagbabago sa liderato habang naghahanda ang Kamara na ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, iginiit ni Cayetano na walang kaugnayan sa impeachment ang pagpapalit ng liderato at sinabi niyang dapat sundin ang konstitusyon sa paghawak ng impeachment case. Binigyang diin din ni Cayetano na hindi dapat gamitin ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika, lalo na't posibleng tumakbo sa pagkapangulo si Sara Duterte sa 2028 elections. So ang tanong dito, Attorney Sal, sa tingin niyo po ba may kaugnayan ba ang pagpapalit ng liderato sa Senado sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Bakit o bakit hindi po, Attorney? Well, yung nangyari po dyan sa Senado, hindi naman katakataka yan. Dahil kahit nung walang impeachment, nagpapalit sila. Politika yan. Nasa mga membro ng mga senador, ng Senado, kung magpapalit sila. At maraming kadahilanan na pagpapalit. Kung minsan, ayaw nila sa presiding officer dahil iba naman kasi kahit na wala namang katangian na maging presidente ng Senado, pag naupo, akala mo, nagyayabang na, nagiging nag-aabuso sa kapangyarihan at nakikita ang kanyang pagkiling sa kalaban ng administrasyon kung saan siya nakapanig. Kaya iba't ibang dahilan Regardless of sino man ang presidente sa Senado ngayong impeachment, sa tingin natin, hindi naman sinusunod ng mga senador kung anong kagustuhan ng presidente ng Senado. Sila pa rin naman susunod. Alam niyo dyan sa Senado, sa aking column kahapon, sinabi ko nga, kung ikukumpara mo yung mga miyembro ng Senado, yung mga senador nung unang mga panahon, nung bata pa si Isabel, 30 to 40 years ago, talagang ubod ng gagaling. Mga dikampanilyang abogado, magagaling na orador, magagaling sa debate, at saka may mga integridad. Kung ikukumpara mo sa mga sumunod na mga senador sa kanila, iilan lamang mabibilang mo sa yung mga daliri sa yung isang kamay ang talagang maaaring tularan. Hindi nila maabot ang kagalingan, pero maaaring pwede na. At karamihan ay talagang hindi pa pwede. Pero kahit na nga ganon, kahit na sabi mong kulang sa talino, kulang sa kakayahan, kulang sa kagalingan, punong-puno ng kamangmangan sa batas, ang mga naging mga senador, matapos yung mga magagaling ng panahon, nakita rin natin na yung kanilang independence, nandun. Madali sabi, hindi kagaya sa Kamara de Representante na madali mong hilahin, madali mong takutin. Ito, mahihirapan ka. Kasi sinasabi nga na yung 24, kumakatawan sa 24 republika. Sila mga hari doon. Kaya hindi mo sila basta matatakot, hindi mo sila basta mapapakiusapan, mabibili kung ano ang kanilang paniniwala.
yun na yun. O kaya, regardless kung sinong presidente, nasa kanila pa rin yun. Ngayon, tatanungin mo ko, ano ba sa tingin mo? Gaya ko na sinabi ko ng mga nakaraang komentaryo ko sa ating programa at sa aking column sa The Manila Times, mahihirapan mo sila na kumuha ng 16. Kung hindi man imposible, hirap na hirap. Makikita nyo sa botohan pa lang. Kasi alam natin, nasagad na anti-Duterte si dating presidente ng Senado, Soto. Pinalitan siya at yung mga dating kakampi niya, nagpunta na sa kabila. Kaya, napalitan. Ibig sabihin, yung mga bumoboto ngayon, makikita mo yung majority, ang kanilang body language, mukhang kontra sila sa impeachment trial. Kasi bago pa man napalitan, kung matatandaan nyo nung Biyernes pa, yan sila Senador Robin Padilla at sila Senador Bongo, yung mga nasa minority, kaya si Senador Cayetano, nagbigay na sila ng kanilang mga pahayag na kukontrahin nila ang impeachment. Hindi dahil sa ito'y labag sa batas sapagkat itinakda ang impeachment trial. Kung hindi, dahil yung tatanggapin nilang Articles of Incorporation o Articles of Impeachment ay hindi sumunod doon sa reglamento na itinakda ng saligang batas at doon sa itinakda ng Korte Suprema sa kaso nung pinawalang visa ang unang impeachment complaint. Tandaan nyo, mayroong 3 petisyon na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Kine-question nila ang regularidad at legalidad ng ginawa ng Committee on Justice kung saan sila po ay nagsagawa ng isang mini trial. Inunahan na nila ang Senado. At nagkaroon na sila ng paglilitis doon kung saan kahit na hindi dapat sila kumuha ng mga testigo nang wala namang gusto sa mga complainants, natawag nila si Madriaga, na napakasinungaling. Pagkatapos sinumpi na nila, biyaya, mga bangko, yan, amlang yan, ito illegal lahat. Kaya kini-question. So, hindi ho tayo magtataka kung ang mayoriya ngayon na dating minoriya, yung majority na dating minority, will oppose the impeachment trial on the ground na meron pa nakabinbin at hindi natin pwedeng mag-convene ng impeachment court sa ngayon sapagkat masasayang lamang ang trabaho natin kung sa kasagsagan ng ating paglilitis ay biglang lumabas ang desisyon na void na naman ang ginawang articles of impeachment sapagkat hindi na naman nila sinunod yung prosedimento na itinakda ng saligang batas. Kaya yun sa tingin ko ang magiging legal ground nila. So sabihin nila, wag na tayo mag-convene ng impeachment court sapagkat baka mawalang saysay lamang ang gagawin natin. Pangalawa, pwede rin sabihin nila na pagdating ng articles of impeachment, susuriin nila at sasabihin nila, wala namang probable cause dito. Bakit tayo magsasayang ng pera ng bayan at ng panahon na litisin? Itong si Inday Sara, alam natin na politika lamang ang ginawa nitong mga ito. O kaya, pwede ho nilang gawin yun. Dahil bilang impeachment court, meron ho silang kapangyarihan at ibinibigay sa kanila ng saligang batas. Ang exclusibo yan, jurisdiction. Sila ang dapat na magbigay ng desisyon kaugnay sa paglilitis ng isang impeachable official na na-impeach. Ayan. At least malinaw po, Attorney Sal, na nailatag nyo po